Kumusta po kayo mga ginigiliw kong taga-subaybay? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. Ngunit bago po tayo dumako sa pinakatampok po ng ating pagtatanghal, ay nais ko po munang magpasalamat sa lahat po ng patuloy na sumusuporta dito po sa ating programa. Lalong-lalo na po ang mga kababayan po nating OFW na talaga naman pong inaabangan ang bawat kwento dito po sa ating programa at kanila pa pong ibinabahagi sa kanilang mga kaibigan at kakilala. Kaya naman po lagi kong idinadalangin at hangad ko na sana'y lagi po kayong nasa mabuting kalagayan, ligtas po sa anumang uri ng karamdaman at kapahamakan. Sadyang ang mga kababalaghan at trahedya ay dumarating sa ating buhay, lalong-lalo na sa mga pagkakataong hindi natin ito inaasahan. Halina't atin pong tunghayan ang tampok po nating kwento sa pagkakataong ito na ibinahagi rin po ng isa nating masugid na taga-subaybay na itatago po natin sa pangalang Precious. At ito po ay ating pinamagatang Ang Aswang sa Tulay. Bata pa lang di umano si Precious ay talagang lapitin na siya ng mga hindi pangkaraniwang pangyayari. At ayon pa sa kanya, kahit nung mga panahong ipinagbubuntis niya ang kanyang anak, ay may mga nararamdaman siya na ayon sa mga kakilala niya, ito daw ay aswang. Ngunit para sa kanya, ang lahat ng mga bagay ay kayang ipaliwanag ng siyensya. At tulad ng marami na ang paninindigan ay maniniwala lamang sila kung ito ay makita nila o personal na maranasan. Si Precious ay 6 na taon ng kahera sa isang malaking kumpanya at siya ay nagtapos sa isang pambansang universidad sa Cavite. At sa edad nga niyang 31 ay nakasanayan na nilang magkakaibigan na magkita-kita pagkatapos ng kanilang trabaho nang may 2 beses sa loob ng 1 linggo at pumupunta sila sa paborito nilang bar doon sa kanilang lugar sa Las Piñas. Ginagawa nila ito ng kanyang mga kaibigan upang makapagpahinga at aliwin na rin ang sarili sa buong 1 linggong paggawa. Dahil dito ay nagbabaon na siya ng extra t-shirt o short sa kanyang locker sapagkat ayaw naman niyang isuot ang kanyang uniforme sa mga lakaran bilang respeto na rin sa kumpanyang kanyang pinapasukan. Tandang-tanda pa ni Precious ang araw na yon, ika-31 ng Oktubre taong 2016, at kinabukasan nga ay araw ng mga patay. Nang lumabas daw siya sa kanyang trabaho ay mag-aalas 11 na ng gabi. Nagilamos lang daw siya konti at nagbihis na ng dala niyang t-shirt at short. At matapos nga niyang makapagbihis ay nagpunta na siya sakay ng kanyang motor. Meron siyang lisensya sa pagmamaneho ng motor at ayon pa sa kanya ay biyasa naman daw siya sa pagmamaneho nito sapagkat sumasama siya dati at naglalaro sa mga nakikipagkarera o yung tinatawag na drag racing. At hindi pa daw niya sinubukan o naranasan na magmaneho ng nakainom. Ayon sa kanya, iniiwan daw niya ang motor kapag sa palagay niya ay hindi niya kaya o tinamaan siya sa kanyang nainom. Inihahabilin daw niya ang kanyang motor sa isang gwardya at nagbabayad lamang siya at kinabukasan niya ito kukunin. Kung minsan naman ay tinetext niya ang kanyang kuya upang sunduin siya at ito ang magmamaneho para sa kanya. Ano pat mapapansin natin na talagang maingat siya pagdating sa pagmamaneho ng motor. Dahil na rin sa kabi-kabilang mga aksidente na nababalitaan na sangkot ang motor. Ayon kay Precious, ang tulay kung saan siya na aksidente ay talaga namang may napapabalita ng may lumalabas daw dito. At ito ay ibinilang na isang accident-prone area sa dami ng mga nadisgrasya dito. Ngunit dahil sa hindi niya ito naranasan o nakita, ay hindi siya naniniwala dito. Ayon pa sa kanya, ay madalas daw siyang dumaraan sa lugar na yon. Nang kasalukuyan nagmamaneho na daw siya papunta sa lugar kung saan sila magtatagpo ng kanyang mga kaibigan, bago daw dumating sa tulay
ay nakaramdam na siya ng kakaibang lamig. Pero naisip niya na baka dahil lang iyon sa kanyang suot, dahil naka-t-shirt lamang siya at naka-short. Nang malapit na daw siya sa tulay ay agad niyang namataan ang isang matandang babae, kaya't binusinahan daw niya ito. Ngunit hindi daw ito tumabi at natinag sa kanyang kinatatayuan. Nakaramdam daw si Precious ng mga pagkakataon na yon ng pagkayamot. Naisip niya na magpapakamatay lang ay mandadamay pa. Medyo kuba na daw ito dahil sa katandaan at mayroong bitbit na bayong. Napansin din niya ang bandanan nito na pandong sa kanyang ulo. Muli daw niyang binusinahan ang matanda. Ngunit laking gulat daw niya nang bigla itong humarap sa kanya, tamaan ng liwanag na nagmumula sa kanyang motor. Kitang-kita daw niya ang itsura nito. Buwagag ang buhok na may matutulis na mga ngipin at mapupulang mata. Noong mga pagkakataon daw na yon ay hindi talaga mawari at malaman ni Precious kung ano talaga ang nakita niya. Dahil sa sobrang takot ay bigla daw niyang napihit ng husto ang kanyang manibela, kaya sumampa ito sa gutter at bumangga siya sa barandilya ng tulay. Nang bumagsak na raw siya sa lupa at kasalukuyang nakahiga, ay naaninagan pa daw niya ang matanda na naroon at nakita daw niya na dahan-dahan itong lumalapit sa kanya at tila may dinudukot na kung anong bagay sa kanyang bayong. Naagaw naman daw sandali ang kanyang atensyon nang may humintong isang motorista na lumapit sa kanya upang tulungan siya. Nang ibaling niya daw muli ang kanyang paningin sa matanda ay wala na ito. Ilang taon na rin ang lumipas at naghilom na ang mga sugat na kanyang tinamo nung gabing iyon. Ngunit ang alaala daw na dulot ng pangyayaring iyon ay nananatili pa rin sa kanya at ang mukha ng matanda ayon pa kay Precious ay sariwang-sariwa pa rin sa kanyang isipan. Na ayon pa sa kanya ay hindi na yata niya makakalimutan habang nabubuhay siya. At ang pangyayari daw na iyon ay nagdulot sa kanya ng isang matinding takot. Hindi ang ukol sa pagmamaneho ng motor, kundi ang isipang baka makita niya muli ang aswang sa tulay. At dyan po nagwawakas ang kwentong itinampok po natin sa pagkakataong ito. Muli sana ay inyong nagustuhan. At naway patuloy nyo pa pong subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng